good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas daw sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking subscribers dito sa aking channel YouTube kayo Kasabong TV. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon sa kapati ng lagay ng manok ko. Magbigay naman og kunting tip sa pulpuriba sa inyo tungkol sa karanasan ko, sa experience ko sa aking pagpalahi sa aking manok ginamit kong panglaban sa mga sakit sa larangan sa Idris Sabong. Ito kasabong ipakila ko muna sa inyo, ito ang kulay nga bulik. Kung sa amin sa Negros ito balaw o kaya bakiki. Kasabong ang topic natin ngayon tungkol naman sa tapang sa manok. Kasi pinaka-importante pala dito sa pagbibreed, kasi pinagdaanan ko na to, ang linyada na matapang. Hindi lang mahusay bumatog palo, lahing winning line, mananalo. Ang mga manukin natin, piliin din natin ang dugo talaga nga matapang. Kasi sa tapang sa manok, yan ang pinakadabis, yan ang ipapanalo sa manok pagdating sa pahirapan, basahan na labanan. Kasi anuhin man natin ang manok, kahit ano kagaling, kapag takot naman na masaktan, aayaw din yan pagdating sa bandang huli, sa pagpareyo, pagdating sa basahan ko nasaktan. Iindahin niya ang sakit. Di katulad ng manok na matapang, pag nasaktan yan, lalong tumatapang, lalong nanggigigil yan. Galit na galit pag nasaktan. Pero ang manok nga kulang sa tapang, alam nyo ba, kung nasaktan, hihinto yan, mag-isip, panghinaan ng loob na lumalaban. Di kagaya na dito sa manok na linyadang matapang, ang dugo niyang kalaban. Kapag nasaktan, gigil sa kalaban, galong nagalit. Pero yung manok na hindi linyadang matapang, sa totoo lang, maging duwagin yan. Kung makita niya nakarap ang kalaban, baka madagdagan pa ang sakit na kanyang matanggang sa katawan niya. Pinagdaanan ko kasi yan, kasi may manok talaga nga imbis panalo na talo pa dahil tumakbo, iniwan ang kalaban na papatay. Karamihan mangyayari yan nasa linyada sa manok. Kayong mga baguhan pa lang, ang ma-advise ko sa inyo palagi, piliin natin ang manok sa matapang na linyada. Kasi sa matapang na manok na linyada, hindi tayo perhisyo dito. 5 months pa lang maglaban na, 4 months magsimula na yung maglaban. Pagdating nila ng 7 months, 8 months pataas, wala nang kapoproblema. Hindi kagaya ng mga manok na kulang sa tapang, na kahit putulan mo ng tahid, mga mahaba ng tahid, pag ilabas mo sa bakuran mo, sa manukan mo, dadalhin mo doon sa mga kapit manukan mo, aayaw-ayaw yan. Kasi ibig sabihin yan, naduduwag siya kapag makita na ibang manok, hindi na ang mga manok na makasamaan niya, nininireduce na siya. Yan ang totoo yan. Lalo na kung yan ang gagamitin yung panglaban, pag nasugatan yan, nasaktan ang katawan yan, hihinto yan, makiramdam yan. Hindi kagaya sa mga manok na linya ng dugong matapang, ha? Lalong nanggigigil. Habang nasaktan siya, lalong nagagalit. Yan to. Ang manok nga hindi dugong matapang, kung nasasaktan yan, alam mo, lalong maduduwag yan. Ayaw talaga yan. Yan totoo. Kung minsan yan, hindi tatakbo, pero inig karyo patukain, ayaw nang tumuka. Takot nang tukain ang kalaban kahit ayaw niyang tumalikod. Mayroon talaga, yuyuko na lang o kaya titingala yan, pero buhay lang yan. May hininga, samantala ang kalaban, makadalawang tupak, panalo pa, talo. Yan totoo. Kasi yan pinaka-importante dito sa pag-alagad manok. Kasi ang usapan natin dito, kailangan may talo man tayo, hindi tayo puro talo. Importante dito, lamang tayo sa panalo kaysa talo sa mamanukin natin. Yan to. Kasi kahit saan kayo magtanong ng mga breeders, ang habol talaga nila yan, lamang sa panalo. Tingnan nyo nga sa event sa derby, kahit hindi sila mag-champion, pero panalo pa sila sa pira. Kasi ang manok nila may talo. Ang entry nila, halimbawa, hindi sila siniswerte silang mag-champion, hindi sila pinagpalad ng araw na yon. Pero karamihan sa iba, lalo kan magaling magmanok, magaling magkondisyon sa manok, quality ang manok, hindi yan puro talo, lamang sa panalo kasi talo. Kaya
minsan di sila nag-champion pero lamang pa sila sa panalo sila sa tira. Ito po, yan ang habol dito sa labanan sa manok, lalo na kagaya ng mga entry 8 cups, 7 cups pataas, 12 cups derby. Ang habol nila yan, kahit hindi sila ang mag-champion, ang daming itinanalong manok, kukunti ang natatalo. Lamang sila sa panalo sila sa manok, panalo sa tira sa bilangan niya. Yan ang habol niya. Ganun ang manok, kasi ang manok talaga, kasi pagdating na sa pangmasahan, kahit marunong kang mag-conditioning, ibigay mo ang tudong support sa mga vitamins, kompleto sa pangatawan, kahit ano-ano pa namang gamot na gamitin mo. Pero ang manok talaga na iba talaga kapag hindi linyadang matapang. Titigil talaga yan pagdating sa karehan. Pero ang manok na matapang, habang kahit nakapikit ang mata, kung nakaamoy ng manok, tutukang tutuka, ipapanalo pa ang laban, makatalo pa ang manok na may hininga pa, buhay pa, nakadidat pa ang mata. Kasi hihinto yan. Yan totoo. Panoorin nyo sa mga event sa derby, parang maniwala kayo sa akin. Mayroon talagang manok na hihinto, ayaw ng tumuka, imbis panalo na, talo pa. Madalas kasabihan yan. Yan totoo. Kayang mga baguhan pa lang, pag-aralan nyo mabuti, kasi ayaw ko na ang aking pinagdaanan, mapagdaanan nyo. Kaya ginagawa ko ng YouTube, Kaliyaw Kasabong TV, para nga dito sa mga pamaraan, sa aking mga content, mapanood nyo ang aking pinagdaanan. Ang tinuturo ko dito, yung hindi na kayo magkamali sa pagpili kayo sa manok. Kasi pagka nagkamali tayo sa pagpili ng manok na manokin natin, mapadami natin ang manok na duwagin. Lahat yan sila takot sa masaktan yan. Duwagin talagang linyada na yan. Kung mapadami natin, lugin-lugi kayo pasabog. Kasi kung napanood ka sa mga sabungan kaktit na naglaban ka ng manok, sa totoo lang, na tumatakbo lang ang manok mo, umaayaw, yan din aayawan sa mga buyers mo, sa mga manok mo, sa bumibili sa mga manok mo. Ayawan din bibilhin na ang manok mo dahil lugi-lugi ka na. Kahit ialok mo pa ng murang presyo na lang yan, kahit quality. Pero kung napanood ka ang mga manok mo, panay lang, umaayaw, tumatakbo pagdating sa labanan. Excuse me. Ayawan ka rin yan, totoo, sa mga buyer bumibili manok sa iyo. Kasi ang binabayaran dito sa manok, hindi usapan dito, walang usapan dito ang laki. Ang usapan dito ang postura, ang quality, at saka ang tapang, at saka ang husay, bumatog palo, at saka linyadang winning line. Yan ang binabayaran ng mahal dito. Hindi usapan dito nga kung malaki nga manok, mahal. Kung medium size na manok, murang-mura, hindi. Ang binabayaran dito, ang husay, ang tapang, at saka ang linyada, quality, kung napagkamanok, yan ang binabayaran dyan. Yan ang totoo. Kaya mas mahal ang manok na quality, na husay, lalo na linyadang winning line. Kung bumibili ka sa farm ng mga winning line na ginagamit nilang pang-derby, kung di kayo lubos kakilala, hindi kayo bibigyan. Yan totoo. Yan ang maibigay ko tip sa inyo sa umaga na ito ngayon, dahil ang pagpili sa manok, kung nagkakamali tayo, kasalanan din natin, kasi sa sobra natin madali, doon tayo nagkakamali. Sa madalas nagkamali, doon tayo nagiging lugi pagdating sa bilangan sa panalo. Di natin makamit ang lamang tayo sa panalo kung masyado tayo magmadali, dahil sa sobrang pagmadali, doon talaga laging nagkamali, lalo na sa mga ulutan. May advice ko sa inyo, may ibigay ko tips sa inyo mabagan pala, lalo na sa mga ulutan, sobrang mong madali, parang ikaw mauna, ikaw unang nakapila, sa iyo ang mababang number. Sa sobrang mong madali, doon ka nagkamali din, na ang napili mo palang manok na katapat sa iyo, malaki, matangka, doon mo na maisip kapag umakyat na ka sa bradas, na ang laki pala ang nakalaban mo sa sobra mong kamadali. Yan totoo yan. Kaya huwag tayong mas apura, huwag tayong sobrang madali. Kung gustuhin natin na makamit natin, ang lamang tayo sa panalo, tayo sa talo. Yan lang, maraming salamat ulit. Bukas ulit naman kasabong ibang topic naman paabot ko sa inyo. Kung magustuhan tong aking content na i-upload dito sa aking YouTube Kaliyaw Kasabong TV, kung mapanood yung mga baguhan,
kung gustuhin nyo na mapanood nyo kung ang una pa lang mga content ko nasa pinailalim, kalaykay lang nyo at saka subscribe nyo ako, i-follow nyo ako, i-share ang aking mga content, aking mga video para makaabot nyo sa kaibigan nyo na mahilig ding mag-alagang manok, na pakuha silang kunting idea man lang sa mga content ko nga ganun para pala ang pamaraan, parang hindi tayo lagi sa talo, huwag tayo masyado magmadali. Yan lang, bye bye.